Sa iba pang balita, posibleng hindi mo napayagang umangat sa susunod na baitang ang mga mag-aaral na kulang pa sa kasanayan sa pagbabasa at paggawa ng basic mathematics ayon sa panukalang inilabas ng isang Congregational Commission bilang tugon sa patuloy na education crisis sa bansa. Sa ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na inilabas nitong ika-27 ng Enero, inirekomenda ang unti-unting pagtanggal sa grade transmutation policy na ginagawang pasado ang mga bagsak na marka. Ayon sa komisyon, nagiging dahilan ang naturang patakaran upang makausad ang mga estudyante kahit hindi pa nila ganap na natatamo ang mga kinakailangang kasanayan sa kanilang kasalukuyang antas. Kaugnay nito, naglabas naman ng reaksyon ng publiko kaugnay sa nasabing hakbang. Para kay Ginang Leticia Sangalang mula sa Pedro Alicia, sinabi nitong pabor siya kung sakali mang maipatupad ang naturang hakbang. Bahay ko kasi yung school, nakikita ko talaga nga grade 6 na. Hindi na pa nila alam ang 2 times to, gano'n. Kaya sabi ko, mas maganda kung manatili na lang doon hanggang hindi niya alam. Kasi mas mahirapan yung mga teacher pag ipinapasa nila na hindi nila alam. Kwento pa niya, pansin niya umano sa kanyang mga apo na hindi sila nagbubuklat ng libro pagkagaling sa paaralan at cellphone agad ang hawak. Makikita mo, pati yung mga apo ko, makikita ko ma'am, na pag dumating sila, hindi naman nila tignan yung mga notebook nila. Kita, cellphone Pag dumating sila, cellphone. Oh. Kaya yun, matutuloy, mahina na ang kanilang utak, puro cellphone na lang. Doon pa sila nagsisimula yung mga hindi maganda na ginagawa nila. Salungat naman ito sa pahayag ni Ginoong Nito Maddalora ng Ihaw, Kawayan City, kung saan sinabi nitong mas maganda kung magkakaroon muna ng meeting ang mga parents at teachers kaugnay dito. Sana konsiderasyon yung teacher, kung masipag yung bata at talagang gusto niya mag-aral, pwede siguro bibigyan ng konsiderasyon niya kasi kakawawa naman yung estudyante kung hindi na kaya, mahirap talaga yung makaintindi o kaya mahina talaga yung knowledge niya. Konsiderasyon siguro yun, ma'am, nasa pag-uusapan ng mga yun, ma'am. Dapat pag-meeting sila sa mga teacher kung ano yung gusto nila, ganun lang para malalaman nila kung anong karapat-dapat. Remedial naman ang mungkahi ni Ginang Marites Kamungaw na residente ng Kabaruan, Kawayan City para sa mga batang bumagsak. Para sa akin, bigyan ng pagkakataon ng bata. Kung halimbawa lang may bagsak, sana bigyan na lang siya ng remedial or yung balikan yung mga bagsak niya. Kasi sayang naman yung isang taon kung babagsak siya. So para sa akin, bigyan siya ng isa pang pagkakataon para maipasa siya. IFM News.